araw po at ito ay mag-usap po tayo na patungkulo dito sa subpinang nilabas daw ng DOJ dito kay Bantag. Okay? Pag-usapan lang muna natin ha kasi sa tingin ko may problema talaga dito eh. Sa tingin ko talaga merong hindi magandang nangyayari. Okay? Ito ho, papaliwanag ho natin ang proseso sa ating batas, sa ating huskado. Ang proseso kasi ito, may complainant. Okay, ibig sabihin yung nagrereklamo o yung magsasampa ng reklamo ng kaso. So una-una, itong si gunman, nagbigay siya ng complaint at salaysay niya dito sa DOJ. So pati yung iba pang quote-unquote witness nila gumawa ng complaint dito sa DOJ, di ba? Tapos itong DOJ naman na to through the fiscal's office kukunin nila yung panig ng kinocomplain. Sa nagkataong ito, si Bantag po yun. Ano ho ang problema natin? Isipin nyo ho, itong issue na to, almost 2 weeks na. Almost 2 weeks nang binabad sa media. Almost 2 weeks nang hinuhusgahan si Bantag. Partikular na itong si Boying, hinuhusgahan niya na sinasabi na lahat ng witness na nakuha nila ay tinuturo si Bantag. Okay? Oo, maaaring sabihin niyo yun na yun naman talaga ang totoo. Oo. Pero ang nangyari, imagine niyo 2 weeks nang hinuhusgahan ng publiko si Bantag. Tapos ngayon pa lang pala nila isusubpina si Bantag. Ano ibig sabihin nun? Ngayon lang nila hihingin ang panig ni Bantag. Sa madaling salita, yung mga nagreklamo, okay, pinakinggan na nila for 2 weeks. O if not 2 weeks, almost 2 weeks, pinakinggan na nila lahat ng reklamo. Hinusgahan na nila si Bantag through itong si Boying nang hindi man lang nila pinakikinggan si Bantag. If you are a matinong tao, 'di ba? Ikaw matino kang tao. Kunwari ikaw ay isang tatay. Nagsumbong yung isa mong anak mong si lalaki nagsumbong sa iyo. Sinumbong niya yung babaeng kapatid niya. Sinabi niya, "Eto, kapatid ko madamot, bla 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 bla." Ang ginawa mo, bilang ama, 2 weeks mong hinuhusgahan yung anak mong babae ng kung ano-ano based lang dun sa complaint nung lalaki. 'Di ba? Kasi nag-complain si lalaki. Ang complaint niya itong si babae, ang damot, kinuha yung ganito, yung laruan, ayaw magpairam, ang damot, masamang tao, ganyan-ganyan. Yung kapatid niyang babae. Ikaw naman, bilang ama, hinusgahan mo na ngayon itong si babae, itong anak mong babae, nang wala ka man lang tinatanong sa kanya for 2 weeks. Muntakin mo yun, hinusga mo na, madamot kang babae, madamot kang anak, isa kang prodigal daughter, di ba? So kung ano-ano sinasabi mo. Tapos, tsaka mo lang naisipan, sige na nga, ano nga ba ang dahilan bakit ka madamot? Hiningin mo ngayon yung kanyang paliwanag, di ba? Bigla sinabi nung babae, tayo naman, Barbie po yung laruan nito, sa akin nyo ito binigay, kinukuha ng lalaki, kala niya kanya daw, dahil siya daw ay Barbie din. Alam mo yon, hinusgahan mo na si babae at lahat. Sa 2 linggo, pinaglandakan mo sa kapitbahay ninyo, pinaglandakan mo sa lahat ng kamag-anak ninyo na masamang tao itong anak mong babae sa pamamagitan ng pakikinig sa iisang parte o sa iisang party o dito sa isa lang. Diba, doon sa lalaki lang. Ano kang klaseng tatay? Diba? Kung pwede lang ka mag-resign na tatay, dapat sa'yo mag-resign na tatay. Suwail kang tatay, sa madaling salita. Ayaw yan ng mga bata ngayon, yung may favoritism ka. Diba? Parang ganun si Boying. Si Boying, pinakinggan niya lahat ng reklamo, hinusgahan niya sa media, itinuro ng grupo niya, lahat, pati NBI, ginamit niya, at sinasabing may kasalanan itong si Bantag. Tapos, okay, ngayon, pahingi nga ng ito ni Subpina, pahingi nga ng paliwanag kung bakit ikaw
paliwanag na ganito. Anak ka ng waiting. Ngayon ka lang humingi ng paliwanag sa haba-haba ng panahon na inusgahan mo siya sa media. Wala pa, isipin nyo to ha, wala pa ho tayo dito sa probable cause. Ibig sabihin, sasabihin ngayon ng piskal na may probable cause. Okay? Kaya niya sasampahan ngayon sa husgado. Isipin nyo, complain pa lang po ito. Pinapasagot pa lang si Bantag. Pinagpapaliwanag pa lang si Bantag. Hinusgahan mo na ng todo? Anong kang kwentang sekretary? Dapat sa'yo mag-resign talaga. Mantakin mo. Anong klase kang ama ng bayang pagdating sa hustisya? Anong klaseng hustisya yan? You are supposed to be the father of justice in our land. Alam mo ba ibig sabihin ng justice? Hindi ho ito justice. Kaya nga ho, di ba yung sign ng judge, nakapiring ang mata, ibig sabihin nun, humusga ayon sa ebidensya at hindi tumitingin kung sino yung taong nagrereklamo. Ito, hinusgahan mo na yung mama sa pamamagitan lang ng iisang complaint. Umantakin mo yun sa haba-haba ng panahon na dagdadaldal ka dyan sa media. Ngayon ko palang pala pagpapaliwanagin ito si Bantag. Sana nga, ito nga isipin mo, wala pa yung probable cause ng piskal niya na. Wala pa ho yung sasabihin ng judge na huhusgahan ka na meron kang guilty ka beyond reasonable doubt. Wala pang ganun. Kasi pagkatapos yun sa piskal, kunwari nakuha na yung complaint, tapos nakuha na rin yung paliwanag yung affidavit ni Bantag, diyan pa lang titingnan ng piskal, okay, may probable cause ba? Ibig sabihin, medyo malakas ba ito? Meron bang, tapos dadali natin ngayon sa korte, at doon hihingi ng warrant. Okay, doon pa lang. Wala pa nga doon sa unang step. O sabihin na natin pangalawang step. Actually, hindi pa nga una yun. Kasi, mantakin mo, nagreklamo pa lang ito, wala pa yung reklamo wala pa yung sagot ni Bantag. So, wala ka pa doon sa first step. Isipin mo yun, no? Tapos, sa mata ng tao, guilty na si Bantag. Anak ka ng weteng. Wala ka talagang karapatan at moral authority pagdating sa hustisya sa ating bansa. Kung si Bantag na napaka-tauhan ninyo dati, kung si Bantag inappoint na ng ating dating Pangulo, ginaganyan nyo pa. How much more yung ordinaryong Pilipino na humihingi ng hustisya? What if may lumapit dyan? Diba? Nirereklamo si Juan de la Cruz. Ikaw naman bilang secretary, uhusga mo na si Juan de la Cruz. Sa complaint lang ng iisa ha, hinusga mo na si Juan de la Cruz. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Grabe ho wala. Dapat sa'yo mag-resign na talaga. Dahil binababoy nyo ho ang hustisya ng Pilipinas Ang hirap kasi, sabi ko nga sa inyo, mahirap talaga magkaroon ng politiko sa sekretary. Lahat pinulitika Kasi dapat, pagka-sekretary ka, tahimik ka muna. Diba? Sana ganito ginawa mo. Ito yung tamang gagawin. Nag-complain ito, may reklamo. Pag-aaralan po namin yan. Ganun lang sagot mo. Pag-aaralan po namin yan. Tapos hihingi namin subpina namin itong si Bantag para magbigay ng kanyang salaysay. Diba? Paliwanag. Tapos, that's the time sasabihin nyo ngayon bilang DOJ, bilang piskal, hawak ng DOJ, sasabihin ngayon ng piskal, may probable cause to, dali na natin sa korte. That's the only time. Problema, kakatapos lang pag-submit ng complaint, pambihira, nilaglag nyo na ng todo, napapaghalataan. Tuloy yung reklamo ng ibang tao, na mukha ngang merong politika nagaganap dito kay Bantag. Mukhang sinet up si Bantag. Alam nyo, para mag-move on tong kaso na ito, palitan si Remulla. Maniwala kayo, dapat palitan si... Again I'm not saying may kasalanan si Remulla o siya ang mastermind. Wala akong sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko, wala na siyang moral authority. Dapat na po siyang mag-resign, palitan ng ibang, hindi politiko, kundi yung talagang nasa ginta, objective, at ipagpatuloy ito. Diba? Ganun lang mo. Kasi ngayon pa lang, guilty na sa kanila Diba?
Yun lamang po. Ako po si Banat Bay. Mamaya ho, ha? Panood po kayo ng Banat Bay Live para paliwanag pa ho natin ito. Maraming salamat.